What's up, Mimats? This is like my comeback in YouTube because it has already been 4 years since I uploaded my last video. Sobrang tagal na pala. Yes, and this video is all about the podcast project that we have in mathematics in modern world. May naisip akong topic. What if pag-usapan natin about sa Yes. Let's Go first with you, ate si Ate Yes. Jen and si Ate Well, Jen. sa akin naman, sa mga, yung mga pinagdadaanan natin na mga, about sa love. Pag nasa isang relasyon tayo, bawasan natin yung pagiging ma-pride, pagiging, tawag yun, mga, yung mga sensitive na, na tawag nun? Topics na nagiging Oo, cause ng na away. nagiging cause ng pag-away ng mag-partner. So may question natin, Jane. Yan na ang Kasi- question, Ate Jen. Lagot! Ayan. Madalas kasi nagkakaroon ng away sa isang relasyon. Pero, kailan dapat natin i-cut off ang isang relasyon? Siguro pag toxic na ba? Ganun na ba? Yung parang, hindi mo na talaga kaya siyang i-handle. Na sobrang, na talaga siya, sobrang hirap na talaga. Suffer here Wala naman kasi talaga. magagawa pag puro kayo pride, walang magpapababa sa inyo ng pride, bawat isa. Ganun. In something related with math, parang you subtracted those people that causes toxicity dun sa buhay mo. And then, you equalize the rights that you have as a person, as a human. Ganon, no? Kasi hindi naman pwedeng nagmumultiply yung pagiging toxic niyo parehas sa relasyon. Yes. Tapos hindi niyo nababawasan yung mga maling gawain. Yes. So it's okay to cut off a relationship, lalo na kapag toxic. Yes, kapag sumusobra na talaga. Kasi kapag sumasobra na talaga, as in, ibang fighting na Aside from that naman, sige. Aside from having those relationship that has been cut off, sa inyo, sino sa inyo may matagal ng relationship? Ito Ilang syempre, years? ilalaban Hindi ko ako, to. mas matagal siya. Sa'yo? Ay, eto. Ilang years? Oo. Ilang years? Ilang years Wala ba? pang years. Wala pang years? Almost 8 months, ganun. 8 months. Pero sa tingin ko, Matagal na rin yun. Oo, matagal. mas okay nang i-cut off yung relationship pag hindi naman sa toxic. Kung hindi na nag-upgrade yung bawat isa. I mean, parang nakampante na sila na ma-stabay na lang sa ganung level, wala na silang improvement. Hindi sila Hindi na nag-grow together. yung relationship. Tama. Kasi relationship na, di ba? Dapat yung goal nyo papunta yung championship. Oh, championship. Kailan kaya mananalo? Okay, 8 months. If every month feels like eternity or a lifetime, sa inyo, sino sa inyo naka-years na? Me, 2 years. Oh, Yeah. 2 years. So in 2 years, sige, try natin ipasok si mathematics. In 2 years, if every month feels like a lifetime, in 2 years, ilang lifetime na yun? Kailangan makalculate. Halite, wait lang. Yung calculate tsaka yung utak ko, naiwan ko mo. Wala bang mas madaling tarong dyan? Hindi, kasi yung lifetime represents the month. Tapos, yung eternity, month din yun, di ba? So, in 1 year, ilang months yun? 12 months. 12 So, months. 2 years na kayo. So, meron 24 25. lifetime Yeah. eternity. Di ba? Yun pala yun. Dapat pala utak, dinala ko hindi Yes. ganda. Kasi in mathematics in the modern world, pinapasok natin yung mathematics para beneficial siya sa bawat isa in the modern world. Yeah. Perfect. So, what about those happy memories, those happiest memories na gustong-gusto nyo lagi sinishare, na alaala nyo sa mga karelasyon nyo? Kasi parang yung kilig, yung excitement na nadulot nun, yun yung nagpapatibay sa relasyon.
Parang yun yung isa sa mga rason kung bakit nananatili ka sa relasyon. Ang sa akin siguro yung first na na-meet ko siya kasi andun ako sa pinaka-lowest part ng buhay ko. That time na na-meet ko siya. Tingin ko yung first kiss. First Ate, ilang beses kayo nag-kiss? First First nga, kiss. diba? Yung first kiss na ilang beses, babe. Hindi, siya talaga yung first kiss mo. Hindi, yung first kiss namin. Ah, okay. Okay. Kasi, naalala ko na nung time na yun, broken pa ako eh. Almost 4 months akong hindi nakipag-usap din sa babae, ganun. Tapos no interaction, more on self-improvement lang ginagawa ko, ganun. Nawala na rin talaga sa sistema ko na makipag-usap sa babae, makipaglandian, ganyan, makipag-chikahan. Inuupo kami dito. Last year pa nangyari. Tapos nung nakamove on na ako, yun, sumakto na bigla siya pumasok sa buhay ko, ganun. Tapos ayun, ang bilis lang din ang nangyari. Grabe naman ang life-changing na dinulot sa'yo talaga. Para siyang yung kiss ni Prince Charming kay Snow White. Nagkaroon ulit siya ng buhay. Okay. Sleeping Beauty yun. O hindi, di ba namatay din si Snow White, tapos kini siya ng Prince, tapos nabuhay siya. Ibang channel. Andito na nga si Snow White. Andito na yung war. Let's proceed naman sa ibang questions. Kasi Ang dami pa lang naka-prepare na question alam mo niya. yun. Hindi tayo magtatambay dito sa magandang lugar. Anyways, thank you pala sa Casa Isabel, sa napakagandang Napakagandang staycation, guys. Yes. Naghahanap kayo ng perfect na location para mag-shoot ng kagaya ng ginagawa namin, guys. I-book nyo na sila. Sobrang affordable lang. At grabe, sobrang accommodating din ng Yes. ng Casa Isabel. For us students na looking for a place para mag-shoot ng mga projects, ganyan, this is a very friendly place for us to go to. Kasi hindi lang kayo bibigyan ng assurance na maganda yung quality ng mga gamit nila. Yes. Pati yung pakikitungo sa inyo. Yes, and then ang nakaganda pa dito, super affordable. Yes. Tsaka sobrang linis niya talaga. Yes. Affordable for how much? For only 1,799, 2 packs na yun, guys, and then 22 hours na siya. Malapit pa siya sa SM kung gusto niyong gumala. At Yes. marami kami mga location. Napaka-IG, ano niya talaga. Tignan mo naman. Ang ganda talaga ng museo. Sobrang abot talaga siya. Sobrang linis niya. Saksa ka lang? Ganda! And ang dami rin saksakan. Kasi di ba mga Yes. students, kailangan natin ng Yeah. saksakan, mga charger, ganyan. Kasi more on gadgets na tayo. So, yung mga saksakan na yun, nakikita mo yun kung saan dito. At may mga papahiram pa sila sa inyo talaga na extension. Yes. Totoo. So, i-extend naman natin ang usapan natin dito sa BMAT Podcast by having another topic which is related about our course. So, ang course po namin ay BS Enter. Yes, ang course namin ay BS Entrepreneurship. We are studying at Besning College of the Philippines. At ang pag-uusapan natin sa segment na ito ay bakit namin pinili ang entrepreneurship at bakit namin naisipang pumasok sa business world. So, the first question for that would be, ano yung mga reasons nyo kung bakit nakapasok tayo sa BS Entrepreneurship? Pwede namang undecided kayo nung una, it's acceptable naman. And if you have any other reasons, please state your reasons. Ano? Debate na pala siya. Debate na pala dito. Okay, unahin natin si Kuya Kenneth. Si Kuya Kenneth. Nung una, napilitan lang ako mag-BS Entrep, yun. Undecided talaga ako. Parang gusto ko lang talaga mag-continue sa pag-aaral. Kasi nag-stop ako for almost 3 years. Nung pandemic, then ngayon lang ako ulit nag-resume mag-aral. Tapos, napapansin ko rin na nakikita ko sa mga tao, mas madaling umasento yung buhay nila sa pagdinegosyo. So, Yes. mas pinurso ko na lang din. Minamahal ko yung pag-i-study ko.
Para marami rin akong natututunan, tsaka syempre makikilala mo sa sa campus, di ba? Oo. Yes. That's very good. Kasi nagiging venture siya for an opportunity to go back to education while having that mindset na makakatulong to sa'yo to achieve that goal of success na gusto mo sa buhay. How about Ate Jane? Ako, undecided naman nung una. Ang dami ko kasing choices nung una. Tas siguro, nabagsak lang talaga ako sa BSN Trek. Siguro, ito yung binigay sa akin talaga na para sa akin na dito ka Calling nakabagay. mo. Dito ka nakabagay. Yes. Nakikita ko naman na sabi ko, siguro, eto naman talaga para sa akin. I-pursue ko na lang siya na, mag-study. Gusto ko mag-study ng, about math. Gusto ko pang matuto. Ganon. Kasi nga about math, kasi business is related more on numbers, Yes. critically competent, ganun. Yes. Parang yun yung nag-driven sa atin na maging isang competent businessman or businesswoman. Yes. Kasi we are known for having this critical thinking competencies when it comes to numbers, specifically pera, money. Yes. Money. How about Mukhang Miss money Angel? tayo. Hala! Ah. As a future entrepreneur. Yes, and as a business owner. Yes. Okay, so feel ko kasi naka-align talaga ako para sa business and then gusto ko lang talaga madagdagan yung knowledge ko about sa business kasi feel ko talaga hindi pa siya enough. Kasi dati talaga, sobrang hate ko yung math and then ngayon no choice ako para mag-compute na mga BIR kung ano na bayaran natin dyan. Kaya ayun, pinursue ko na lang siya para may matutunan din akong iba. Yes. Yes. And it helps you a lot because you are already a business owner. Yes. And meron mga processes sa pagiging business owner na kailangan talagang ipasok si math. Yes. So, hindi talaga More siya on math gagawa. talaga siya, hindi mo siya matatakasan. Yes. How Kahit about alam, Juan? first year pa lang tayo. Undecided din ako nung una kasi nga, di ba, gusto ko mag-engineering nung una. Puro More di math. ba? More numbers. Nakalalabi talaga Maganda Pero nung naman, hindi kasi ako nakapasa ng exam. So, yun, bumagsak ako sa wrestling para mag-BSN trip. So far, na-enjoy mo naman siya. Oo, kasi napag-aralan ko naman siya before nung senior high ako. Senior high school. Naka-enjoy siya. Yes. Pero Somewhat may ibang related. course ka pa na choice dun sa sa Bestling. Pero bakit yung entrep talaga? Yes. Why you Kasi- chose to pursue entrepreneurship? Kasi parang for me kasi dumaan na sa akin yung entrep before na subject ko. Parang na-enjoy ko na siya nung una. Parang feeling ko, nandun na talaga ako na ito na lang yun. Last na choice mo na to, na mas maganda to para sa'yo. Baka ito na yun. And last Ayun. option, but Oh. not the least, but the best option for you. Mm. Okay. How about you? Miss Dane Galilde. Thank you for that wonderful question, Mr. Final. You know me reason. Inaya niya ako. And kami. Nagkaayaan ng Dapat magsa-site talaga kami. Yes, psychology. Oo. Tapos parang, ayun nga, like Ate Buwan, meron din kaming NTREP na subject na which is nag-collab ang branding ng mga gays. Yes. At na-enjoy talaga ng mga gays ang talaga, Nakaka-enjoy tinda, ganyan. Mm-mm. More on math, yes. Pero, nag-enjoy kami. Kasi parang pag nagbebenta ka, parang ang saya niya no? Oo. Hindi mo maisip yung pera eh. Parang ang saya lang. Oo, Parang- kasi- Yung process, di ba? Ah, Nakaka-excite yes. na Yes. mapapaubos yung Pasok. product. Oo, masatisfy yung customers. Yes. Yung mga feedbacks talaga yung mas nakakapagpasatisfy Mm, na yes. nagbibigay sa atin ng motivations kadalasan. Mm-mm. And more on money. Yes. Yes. Diba? Sa huli pa Ano wala meron na tayo? yung pera eh. Sa huli, papasok yung Wala akong iisipin mo, hala, ang laki ng bumalik sa akin. Oo. Yes. Mas madalas yung ganong outcome. And that's what keep us in our entrepreneurial spirit. Yeah. Spirit! Spirit. Yes. How about me? Yeah! How about
Ang me. nagtanong tayo. Kasi channel ko. Ay, joke lang. Go! Yun Share mo naman. naman. Hindi, sa akin talaga, first option ko talaga is BS Political Science. Kasi naalala ko, may sinabi ka about na tumumpong sa SK, gano'n. Yes. Okay. Kasi I was rooting for being an SK official in our barangay. And during that time, I was so busy preparing for the upcoming election. Ang haba na story na to. Pero moving forward, fast forward na tayo. Kaya ako pinili yung NTREP. Kasi for me, as someone who wants to lead a country that is not performing well in our economy, gusto ko na meron tayong mga leaders who knows best for driving the economy of our country para mas mapaangat pa natin yung ekonomiya ng bansa natin. And Good. knowing Yes. someone with the same profession and the spirit of serving the people, siguro yun yung pinaka-best at isa sa mga ingredients of having a successful leadership and as well as a successful outcome when it comes to the government's growth overall. The better. Ilog Any say? Any say? Ang sana ay makita ka namin mayor soon. Dahil dyan Yes. ito ang award mo. Thank you so much po! Ano sasabihin kay Beyonce? Thank you, Beyonce, for this award. Tingnan nyo guys, galing dito to sa Yeah. Asa Yes. Isabel. Diba? Yung mga ano nila, mga Mga historical relics. Wala. Parang galing pa sa Linisaw. Grabe oh, diba? Very aesthetic, very Yes. IG friendly, and Cutie. ano pa? Parang ako to eh. Very petty. Wala na kain. Okay. So, diba, nakaka-enjoy pag-usapan yung relation ng mathematics sa course natin. Kasi yun naman din Yes. talaga yung Hindi tayo iniikutan niya. umiikot eh. Kahit umiiyak na tayo talaga Go pa paminsan. Di na natin alam kung kanino tayo kukopya. Yo, kaya eto mo, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pera. Totoo. Kasi it's all pera. Pera, money. Pero okay lang yan kasi after niyan, babalik din yan sa atin. Oo. Yes. So, din siya. Yeah. Diba? Mas malaki pang Sino ba siya? sa atin. Sino ba kasi siya? Ayan. So, yung as an entrepreneur, future entrepreneurs, it is important that we see those setbacks na meron tayo as a motivation. And nakikita natin yun as part of our vision na magiging resilient tayo whenever we face this kind of challenges. Kasi after all, at the end of the day naman, babalik naman yun eh. Yung efforts na ginawa Yes. natin, mariredeem naman natin yun eh. Pupunta tayo dun sa punto na makakamtan natin yung success para sa buong Pilipinas. Para sa Kaya natin to. sama-sama tayo. Okay. So, next question. Next question na agad. Diba? What I like about this podcast is you don't have to memorize any script because this is very experiential at opinionated. Yung mga kasama ko dito. Yeah, Yes. Oo. Wala kami script dito. We're just having the fun and enjoying the flow of this Yes. podcast. Oh, And yes. of course, we would like to urge every one of you na to have this kind of discussion with your friends. Kasi importante din na yung mga kaibigan natin, yung nakakausap natin, hindi lang sa mga problema. Yes. Pagdating din sa mga pangarap natin. Yes. Sa future. Ganitong mga For the circle ang future. kailangan nyo samahan. Yes. Sabay-sabay kayo Yes. aangat. Totoo. Kaya, kay Teo tayo. Alay! Kay Teo tayo mangungupya. Kay Teo tayo next election. True. Pero kidding aside, let us now move on to our next topic. Diba, kanina puro tayo math, ay pumasok tayo sa kay tayo mamamapya. Hindi na natin alam saan tayo kukuha. Ito naman, ang title nito ay Matatakoting Bata. So, kasi tayo, diba, as a kid, before, meron tayong mga stories, meron tayong mga experiences na nag-drive sa atin para matakot sa math. Yeah. Diba? May mga rason tayo kung bakit nahihirapan tayo ngayon sa mathematics. Kasi yung mga nangyari sa atin before, pilit tayong hinahatak doon. Yes. Diba? Nagkakos talaga siya ng Yes. trauma. Minsan, nagkakos siya ng trauma, pero siguro hindi lang natin siya napag-uusapan at nalalabas. At naiisip kung bakit ba
nangyayari yun. Mm. In this modern society, importante na yung mathematics really affect a people or a specific individual rather. Kasi kung hindi ka naapektuhan ng mathematics, mathematics has all. It has Yes. critical thinking, problem solving, and having been able to subtract problems, add positivity, and divide the motivation that you can contribute to your community. Dahil So, dyan, may award Ayun ka na naman ulit. tayo sa award mo talaga. Pero ayun na nga. Let's have each one of us, let's tell them the story behind a kid nung bata tayo, Yes. natakot sa mathematics. Do you have any experiences kung bakit kayo natakot sa math? Ba't kayo nahihirapan sa math? Ganun. Ano yung mga naging experiences niyo? Natakot ako sa math nun kasi natakot ako sa kung paano magturo yung tatay ko. Ay, nakabanting sinturon ko. Ay, bunsay siguro sa akin, ano talaga ito yung kahoy. Pero panakot lang yun, te. Tapos ayun. Nung bata ako, takot na takot talaga ako sa math, feel ko bobo ako. Pero ngayong lumaki na ako, notice na pala ako, magugustuhan ko na yung math dahil sa Yes. business. Yes. May sarili ng business. Doon rin pala ang bagsak mo sa Tama. Kasi kahit ang dami niyong At saka lagi natin iniisip nung nasa school tayo, before, where nasa grade school pa tayo, ano bang connect ng math na to? Mga Yes. Para sa bato. Oo. Pero after all, lang Oo, na-realize din natin na parang nahihiya tayo na after natin ma-realize na halang laking tulong pala ng math sa So, akin. grabe. Yes. Kahit kahit malaman mo lang yung 1 plus 1 divide minus, sobrang laking tulong mo Oo. sa'yo nun. Kasi hindi ka malalamangan ng sino man kung marunong ka sa math. Yes. Kung marunong ka sa pera. Yes. Money-wise. Ikaw, Ate Jane, anong experiences mo sa math? Ako siguro, yung sa teacher. Sa teacher. Yes. Sa kanya sa tatay. Talaga. Sige, anong kwento teacher mo? Teacher na. Like, Anong pangalan ng teacher? pagkang zero kayo, score nyo 0 sa math. Ayun, parang may konsekwensya. Minsan pagkang 0 kayo, papaano kayo, tawag nante yung sa may sa upuan, Squad. yung parang susuhot kayo doon. Yung parang Pagbabayan. Oo, pinakahirapan kami, te. Oo, yan yung consequence. Sino yan? Ano yan? Oh my God, teacher na. Tatawagan ko si Jancy. Kailangan mo na yan. Oo, ganyan consequence namin pag nag-zero yung score namin sa math. Kasi ibig sabihin nun, yung teacher na yon, tinitake niya yung math as serious matter Yes. na importante matutunan ng mga bata, which is kayo, ikaw, noong mga panahon mo yun. Pero te, kung hindi sila ginanon, hindi mo matututunan yan Yeah. ngayon. Yun nga lang sa mga Yes. Paulan tayo dun lang. Parang ba yan na, sir? Sir. Okay. Dahil dyan, pakinggan naman natin si Kuya Arnold. Ako siguro, kung bakit ako natakot dati sa math, nung pag bumibili ako ng mga rekado sa tindahan, pag nagkakamali ako, yun, nawawala yung suklet, nakukulangan. Gano'n. Pinapagalitan ako, hinahanap sa akin. Kaya sabi ni Lopit ko daw. Ayun, naging Ayun. masama ka pa talaga. Naging masama pa ang tapo. Wait, bakit Pagod ka na masama ka. Pag-uwi palo. Pero kamubet ka talaga. Hindi. Pero magkano Ay, talaga? ng piso nito. Isa beses. Isang candy lang. Loko Pwede lang ang bait ng na candy. boto. Pakabait talaga ng bata niya. Talina ba yan? Okay. Kaya naman kay Ate Princess naman tayo. For me, yung sa teacher din. Future Teacher. Mga teacher lang. Kasi, pag hindi mo, kunyari, hindi mo nga nagigets, pag tinawag ka niya, dapat masagot mo agad. Kahit sabihin mo, sir, pwede yung paulit para magets mo. Magagaling pa siya, sisigawan ka niya, parang yun yung nakaka-trauma eh. Nalala mo hindi mo siya magigets pag nasisigawan ka, lalo na pag ayaw mo nang nasisigawan ka. Naiiyak siya. Feeling mo na. Nararamdaman. Pero paubos ko na po yung yung chichirya namin dito. Kabila naman. Okay, ikaw naman, Miss Dave. Hello, iyak ako dito.
Hindi, kasi as an introvert kasi ako nung bata. Know that, I'm a slow learner. Na, I'm really hard to get things na, ganon, kailangan ng pukpukan talagang turuan. Kasi hindi ko talaga siya magigets. And, ayun, parang naging effect din siya ng pagiging introvert ko. Kasi hindi ko kayang magtanong kung ano yun. Kung ano yung mga hindi ko nagigets. Tapos, ay, parang feeling ko napapahiya lang kada magtatanong ako sa teachers. Ayun, tapos inaano nila ako, babae lang talaga yung kaya nila. Oh, Naiyak na siya. podcast pala to, kala ko MM. So, ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw na Sa ako. akin, hindi naman ako takot sa math. Sino ba yung mat na yan? yan? Wala ako sa math. Hindi, ako, yung nag-cause sa akin ng trauma sa math is nung elementary din ako. Kasi may scenario na nag-break time kami, nag-recess kami. Tapos, pinatawag ko ng isang math teacher para pumunta dun sa handle class niya. Tapos, kasi nga, nung grade 6 ako, performing student ako. Like, lagi akong top 1 sa klase. Pero ang pinakamahatak sa akin, math talaga. Hindi ako maabot ng line of 9 yung math ko. So, tinawag niya ako sa klase niya. Tapos, last section ako noon. Yung klase niya, section 1. So, tinawag niya ako sa klase niya. And then, pinarecite niya ako sa harap ng multiplication table. From 1 to Uso pa naman yun ako. 15. Uso yun 1 to 15. Ang na-recite ko lang 1 to 3. Ganun na ako kahina sa math before. Tapos, nung hindi ko na-recite yung mga sumunod na numbers, sinigawan niya ako sa harap ng klase. Kasi mga estudyante kasi doon, matatalino lahat. So, nagulat sila na hindi ko alam yun. Pero sa ibang subjects, nag-excel ako. So, parang napahiya ako sa part na, dahil lang hindi ko kaya yon. Kasi hindi naman, just because you can do something, you can do everything. Yeah. Hindi magaling Yeah. Hindi naman lahat ng tao magaling sa math. Hindi lahat ng tao pinagpapala. Yes. Nobody's perfect. Yes. That's the Zia Hanibia. So ayun, that's the reason why I got a trauma pagdating sa math. And every time na magkakaroon ng activity sa math, hindi talaga ako nagpa-participate. Kasi yun yung laging bumabalik sa isip ko. Pero when it comes to this kind of forum, yung mga groupings, ganyan, doon ako nagtitake ng initiative. Kasi yun yung forte ko, yung pagiging leader. Yeah. So I can lead but I cannot do a specific task that is related to math. Pero yun, hinahata ko pa rin yung kalakasan ko rather than staying in that weakness. Yes. Diba? And in conclusion, yung mga nasabi ninyo from you, from your parent, the pressure from your parents, and the pressure from the teachers, and the pressure from yourselves. And ako naman, the pressure from the reaction of the society. Diba? Parang yung naging judgment dahil lang hindi ko alam yung specific na bagay. Pero overall, pinapakita lang ng mga setbacks natin ngayon na mathematics is not always positive. That's why there is a negative part of it. But those negative things could be converted into motivations that will drive us to do more and to do our best to satisfy ourselves, not other people. Okay. So, Award ulit. award. Award ulit. So, to end this podcast, I would like to leave a quote na we have to subtract negativity from our lives. And we have to add positivity and multiply it to each and every person that we interact with to cause a good cause for everyone. Para hindi lagit-lagi negativity yung nakakasalamuhan natin, yung nararanasan natin. At least, you are one of those people who stands for positivity, pero you know that negativity is existing. Yes. So, that's what best. Because in mathematics, in the modern world, we advocate for what? For us understanding ourselves, understanding mathematics, and
its contribution to the world and our community. So thank you so much for watching our podcast. I hope you enjoyed it and sana po may mga napulot kayong aral dahil sigurado kami ay may napulot na aral mula sa mga pinagsasabi namin. And before we end, once again, I would like to thank our major sponsors for this. Meron po tayong isang sponsor mula sa business ng aming classmate. Our dearest. Worth it mag-sponsor, lalo na kapag si Tayo kagrupo mo, tsaka tong babae ko. Yes, because Yes. we take the strengths of everyone. Yes. Alam naman natin, may mga kahinaan tayo. Minsan, yun yung mga naghahatak sa atin para hindi matuloy yung mga plano. Mga plano, pero mga taong gagawa at gagawa ng paraan para matuloy yung plano na ginawa ng mga taong Nandito. At gagawin natin maging masaya. And that concludes, kakilala mo naman yung brand ng ano mo. Ng products mo. Pwede nyo kaming i-follow sa TikTok, Henna Skin Ko, and then sa Facebook, Henna Skin Ko. Yun lang. And of course, another sponsor, and not actually a sponsor, but we would like to give our heartfelt and warm gratitude sa Casa Isabel. Yes. Sa pagpapatuloy po Thank you so sa amin dito much. sa inyong staycation. Ano sasabihin sa Casa Isabel? Salamat, Casa Isabel! That's really perfect because Yes. we feel comfortable in this room. That's why nakakapag-usap kami ng ganito. Yes. Nagiging creative yung mga utak namin kasi kalmado lang yung place and hindi Yes. kami nadidistract from Yes. anything. Sobrang nakaka-relax. Sobrang chill lang ng place. As in, sobrang Saksakan! ganda. So once again, we'd like to end this. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. And Yes. hit that notification bell so you'll be updated if magpo-post pa talaga ako. Pero feeling ko naman masusundan pa naman to kasama ang mga taong ito! Yes! So once again, I'm Tayo Panaw. This is me, Mats. What's your name? I am the Mountain Guys, but you can follow my IG, just Dania. What's your name? I'm Buwan Princess and you can follow me on IG in Sassy. I'm Angel, but you can call me Ashtre sa lahat ng socknet. And my name is Jay. Pwede nyo akong i-follow sa TikTok. Yung pangalan nyo doon is Pusang Gana. Yes! Nagla-live ka, di ba? Yes, nagla-live ako sa TikTok. Yes. And my name is John Kenneth Batuampo. You can call me Kenneth. Yun lang. Yun lang. Wala. Like, no extra, ano. Okay. Once again, nasasabihin sa kanila, maraming salamat po!